Happy Sabbath mga bata! May itatanong muna ako sa iyo. Sino dito ang mahal ang kanilang nanay, mami, at mama? Siyempre, di ba lahat kayo? Pero sino ang mahal ang kanilang tatay, daddy, papa? Diba, siyempre, kayo din, siyempre, lahat kayo. Pero may isa pa akong tanong. Paano natin mapapakita na love natin sila? Sapat na ba ang pagsasabi, I love you, mommy, or I love you, daddy? Excuse me. Maganda yun, pero ayon sa Diyos, may mas mahalaga pang way para maipakita yung love natin sa kanila. Ito ay ang pagre-respect at pagsunod, pag-obey sa ating mga magulang. Kaya ngayon, papag-aralan natin ang 5th commandment. Sige nga, ano yung pang 5th commandment? Ikaw, Samara. Oh. Tama. Basahin natin ang Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ano ang ibig sabihin ng honor your father and mother? Ang salitang honor ay cellphone. Joke lang. Hindi nang ibig sabihin na igagalang or i-respect. May mas malalim pa dito. Ang ibig sabihin nito ay mahalin sila, igalang sila, sundin sila, magsalita ng may paggalang, pahalagahan sila, tulungan sila, at huwag silang saktan sa salita o sa gawa. Minsan, iniisip natin, basta suwelda ko, okay na. Pero, gusto ng Diyos na ang pagsunod natin ay galing sa puso natin with love. Example, kapag sinabi ni Mami o Samara, clean up your toys. Way to waste na response ng bata, di ba? Ayaw ko pa. Mamaya na, ikaw na lang. O kaya, opo, Mami, tapos clean up niya agad yung toys. So, saan sa dalawa kaya masaya si Jesus? Ikaw, Ate Avery, saan kaya? Napakaganda ng sinabi ni Ellen White. Hindi nang pala gusto ng Diyos na sumunod tayo. Ang gusto rin niya, mahalin natin ang ating mga magulang, maging mabait tayo sa kanila, tulungan natin sila para gumaan ang kanilang trabaho, huwag natin silang ipahiya, at kapag sila'y tumanda, alagaan din natin sila tulad ng pag-alaga nila sa atin nung maliit pa tayo. Isipin nyo, nung baby pa kayo, sino nagpupuyat? Sino nagpapakain? Sino nagpapalit ng diaper? Sino nagtatrabaho para may pambayad sa school?
pambili ng damit, food, and toys. Di ba ang ating mga magulang or parents? Kaya gusto ng Diyos na ipakita rin natin ang pagmamahal natin sa kanila gaya ng pagmamahal nila sa atin. So, basahin natin yung Exodus 20 verse 12. Sino nakakakita dito? Honor your father and your mother so that you may live long. Ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin nito na kapag sumunod ka sa iyong mga magulang, ay sigurado mabubuhay ka ng sobrang tagal. Ang ibig sabihin nito, kapag sinunod natin ang good teachings, reminders, instructions ng ating mga magulang, mas maiiwas tayo sa danger at mas safe tayo, di ba? Kapag sinabi ni Mami, Josh, hawakan mo yung kamay ko. Kapag tatawid tayo at sumunod ka, mas ligtas ka, di ba, Josh? Kapag sinabi naman ni Daddy, Ella, wag kang lalayo sa amin at sumunod ka, hindi ka mawawala. Kapag sinabi naman ni Mami, itong healthy foods ang kainin mo, sumunod ka kasi para sa health mo yan. Kapag sinabi ng parents mo, mag-pray tayo bago matulog at magbasa tayo ng Bible at sumunod ka, lalo ka mapapalapit kay Jesus. Di ba, Samara? At mas magiging safe mo. Ang mga magulang ay nagbibigay ng mga utos at payo dahil mahal kanila at gusto kanilang maging safe, healthy, at maging mabuting bata. Kaya kapag sinunod natin sila, hindi lang tayo protektahan, napapasaya din natin ang Diyos. So, basahin ulit natin. In the land. Ano ang ibig sabihin ng in the land? Yan o, nakalagay dyan. Ang ibig sabihin ng in the land ay kung saan ka inilagay ng Diyos. Pwede ito sa bahay, school, community, or kahit nasang lugar ka. Gusto ng Diyos na nasan ka man, naroon ang maging mabuting bata ka. May respect sa iyong mga magulang, nakakatanda. So, hindi lang sa parents mo, sa mga mas matanda din sa iyo. At sumunod sa tama at mamumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Kapag ginawa mo ito, magiging blessings ka din sa iba.
Di ibig sabihin na yung magiging pera ka. At mararanasan mo ang protection at guidance ng Diyos. Nasaan ka man, dalhin niya. So, basahin ulit natin. Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God has given you. So, ano naman ang ibig sabihin ng binasa natin kanina? Reminder ito na ang lahat ng good things ay blessings, gift from God. Our home, family, school, at ang mga tanong na nagmamahal na at ating nag-aalaga sa atin ay mga biyayang binigay ni God. Because God is so good, nais niyang alagaan natin ang mga gifts na ito. Isa sa mga ways to show ng ating pagsasalamat sa Diyos ay ang pag-respect at pag-obey sa ating mga parents dahil sila ang inibigay ng Diyos to guide, to teach us, and to love us. Kaya mga bata, ito ang challenge nyo. Pag uwi nyo mamaya, kapag sinabi ni Mami, anak, maglikpit, ano sasabihin nyo? Opo, Mami, di ba? At kapag sinabi naman ni Daddy, anak, tulungan mo ako, ano sasabihin nyo? Diba? Opo, Daddy. Ano ang ibig sabihin? Subukan din natin gawin ang mga ito. Magpo at opo. Nag-thank you. Yakapin ang inyong Mami at Daddy. Sabihan ng I love you, Mami at Daddy. Tumulong kahit hindi pa inuutusan. Maliit na kabutihan ay malaking saya sa puso ng ating mga magulang at ng Diyos. Kaya mga bata, tandaan, ang paggagalang sa ating mga magulang ay hindi lang pagsusunod. Ito ay pagmamahal, paggagalang, pagpapasalamat, at nag-aalaga sa kanila. Kapag ginagawa natin ito, hindi lamang natin mapapasaya ang ating Mami at Daddy, napapasaya din natin ang Diyos. Kaya today, mag-pray tayo. Dear God, tulungan mo po kaming maging mabuting anak. Tulungan mo po kaming gumalang at sumunod sa aming Mami at Daddy para mapasaya ko sila at magpasaya ka rin. Amen.